Nagsusumikap ka, ngunit ang pera ay hindi dumarating. Nagdarasal ka, ngunit tila hindi tumutugon ang langit. Alam mo kung ano ang maaaring kulang? Hindi ito higit na pagsisikap. Hindi ito higit na sakripisyo. Ito ay ang pag-alam sa isang katotohanan na nakatago sa loob ng maraming siglo, dun mismo sa Biblia. Isang katotohanan na natuklasan ng mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya at hindi na kailanman naging pareho. Ngayon, magkakaroon ka ng access sa isang malalim na pagtuturo na maaring magsimulang baguhin ang iyong pinansyal at espiritual na buhay. Manatili sa akin hanggang sa huli. Ang susunod ay maaring ang eksaktong hinahanap mo. Baka pagod ka na. Pagod na sa pagsubok at walang resulta. Pagod na sa pagbabayad ng bill pagkatapos ng bill at walang natitira. Pagod na makitang umunlad ang iba habang nagpupumilit ka para lang mabuhay. At ang pinakamasama sa lahat, pakiramdam mo ay ginawa mo ang lahat ng tama. Parangalan mo ang Diyos. Nagtatrabaho ka ng may integridad. Inaalagaan mo ang iyong pamilya. Ngunit gayon pa man, nariyan ang kakulangan. Present. Mabigat. At walang nagsasalita tungkol dito, ngunit mayroong isang tahimik na sakit na dinadala ng marami. Ang sakit sa pakiramdam na nakalimutan ka na ng Diyos. Ngunit may kailangan akong sabihin sa iyo ngayon. Hindi nakakalimutan ng Diyos. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga anak. Ang nangyayari ay mayroong espiritual na kaalaman, isang makapangyarihang alituntunin na inihayag sa banal na kasulatan na kapag naunawaan at nailapat ng tama, nagbubukas ng mga pintuan na tila nakalock magpakailanman. At ang prinsipyong ito ay nakasulat sa isang awit. Isang awit na direktang nagsasalita tungkol sa probisyon, tungkol sa pagpapala ng Diyos, sa mga may takot sa Kanya, tungkol sa kasaganaan na nagmumula sa isang buhay na naayon sa mga banal na layunin. Ang awit na ito ay hindi magic. Hindi ito spell. Ito ang dalisay na kapahayagan ng salita ng Diyos. Ito ay isang pagtuturo na nagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong pananalapi, iyong trabaho, iyong relasyon sa pera, at higit sa lahat, ang iyong pagtitiwala sa Diyos bilang iyong tagapagkaloob. Dahil ang totoo, maraming tao ang nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi nakikita ang espiritual na mga susi sa loob. Binabaybay nila ang mga talata nang hindi nauunawaan ang bigat, autoridad, at kapangyarihang dala ng mga salitang iyon kapag tinanggap ng may pananampalataya at isinasabuhay. At ngayon, hindi mo lang malalaman ang salmong ito. Mauunawaan mo kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Matututuhan mo kung paano ilapat ang katotohanan ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Matutuklasan mo kung bakit napakaraming kalalakihan at kababaihan ng Diyos na umunlad sa buong kasaysayan ang may malalim na pagkaunawa sa pangangasiwa ng pagpapala, ng mapagbigay na puso na umaakit sa banal na paglalaan. Dahil ang biblikal na kaunlaran ay hindi tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa tamang relasyon sa Diyos, sa ating kapwa, at sa mga mapagkukunang inilagay niya sa ating mga kamay. Kaya gusto kong may gawin ka ngayon. Pumunta sa mga komento at ipahayag, tinatanggap ko ang pagtuturo ng Diyos para sa akin ngayon. Ang deklarasyon na ito ay hindi lamang para sa YouTube na makita. Ito ay para sa iyong puso upang buksan. Para sa iyo na manindigan ng may pananampalataya at sabihing, Panginoon, handa akong tumanggap, gawin mo na agad. Ipahayag ito sa mga komento at manatili sa akin dahil ang sumusunod ay hindi lamang teorya. Ito ay kaalaman na maaring ganap na magbago sa paraan ng iyong pamumuhay, pagtatrabaho at pagunlad. Hindi ka nagkataon. Ang mensaheng ito ay inihanda para lamang sa iyo. Ang awit na pag-aaralan natin ngayon ay ang awit 128. At bago mo isipin, alam ko na ang awit na ito, kailangan kong sabihin sa iyo. Ang pag-alam sa mga salita ay iba sa pag-unawa sa puso ng mensahe. Dahil ang psalm na ito ay hindi lamang isang magandang teksto. Ito ay isang malalim na paghahayag tungkol sa kung paano pinagpapala ng Diyos ang mga lumalakad sa kanyang mga daan. Ipabasa ko ito sa iyo. Mapalad ang may takot sa Panginoon na lumalakad sa kaniyang mga daan. Kakain ka ng bunga ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging maligaya at ikabubuti mo. Ang iyong asawa ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong bahay. Ang iyong mga anak ay magiging parang mga usbong ng olibo sa palibot ng iyong hapag, mga anak ng iyong mga anak. Ngayon bigyang pansin. Ang awit na ito ay nagsisimula sa isang makapangyarihang salita
pinagpala. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na masaya, natupad, kumpleto, pinagpala sa bawat lugar. At sinasabi nitong kanino ang pagpapalang ito? Sa mga may takot sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan. Hindi ito para sa mga nagsasabi lang na naniniwala sila. Ito ay para sa mga namumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Para sa mga nagpaparangal sa Diyos sa kanilang mga pagpili, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, sa kanilang pera. At tingnan kung ano ang susunod. Sa pagpapagal ng iyong mga kamay ay kakainin mo. Ito ay maganda. Ang Diyos ay hindi nangangako ng kayamanan ng walang pagsisikap. Nangangako siya na ang iyong trabaho ay pagpapalain, na ang bunga ng iyong pawis ay dadami, na aanihin mo ang iyong itinanim, ngunit may pagpapala ng Diyos sa pag-aani. Iba ito sa paggawa ng mag-isa, nang walang presensya ng Diyos. Kapag pinagpala ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay, mangyayari ang imposible. Lumilitaw ang mga pagkakataon. Bumukas ang mga pinto. Dumarating ang probisyon mula sa mga hindi inaasahang lugar. At ang awit ay patuloy na nagsasalita tungkol sa pinagpalang pamilya, tungkol sa mga bata, tungkol sa kaunlaran at kapayapaan. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay hindi individualistic. Umaapaw ito sa mga nakapaligid sa iyo. Kapag ikaw ay pinagpala, ang iyong tahanan ay pinagpala. Pinagpala ang iyong mga anak. Ang iyong henerasyon ay nagbago. Ngunit narito ang mahalagang punto. Ang awit na ito ay hindi isang magic formula. Hindi mo ito mababasa ng isang beses at asahan mong magbabago ang lahat sa isang gabi. Ang isiniwalat ng awit na ito ay isang pamumuhay. Ito ay panawagan na mamuhay ng may paggalang sa Diyos. Parangalan siya sa lahat ng bagay. Magtrabaho ng may integridad, maging bukas palad, pangalaga ang mabuti ang iyong pamilya, maghanap ng karunungan. At kapag namumuhay ka sa ganitong paraan, ang pagpapala ay hindi maiiwasan. Hindi dahil deserve mo, ngunit dahil sa kung paano ito itinatag ng Diyos, pinagpapala niya ang mga may takot sa Kanya. Ngayon, kung aalis ka dito ngayon, magkakaroon ka ng makapangyarihang impormasyon. Ngunit ang impormasyon na walang aplikasyon ay hindi nagbabago ng anuman. Kaya manatili ka sa akin dahil sa mga susunod na minuto ay ituturo ko sa iyo hakbang-hakbang kung paano ilapat ang turong ito sa iyong buhay. Paano mamuhay sa paraang umaakit sa pagpapalang inilarawan sa awit na ito? Paano iayon ang iyong puso, ang iyong trabaho at ang iyong pananalapi sa mga prinsipyo ng Diyos? Kailangan mo ito at nandito ako para gabayan ka. Bago ko ipakita sa iyo ang praktikal na landas, kailangan mong marinig ang isang kwento, isang totoong kwento na magpapakita sa iyo kung paano ganap na binago ng katotohanan ito. Ang isang buhay, ang pangalan niya ay Daniel. Nakatira siya sa Davao City. Nagtrabaho bilang isang driver ng pampublikong sasakyan at halos hindi nakakamit. Nagising siya ng alas 4 ng umaga at nagtrabaho hanggang gabi. Ngunit hindi sapat ang pera at ang pinakamasama, nakaramdam siya ng hiya. Nahihiya na hindi makapagbigay ng magandang buhay para sa kanyang asawa at 2 maliliit na anak. Nanalangin siya, ngunit sa kaibuturan niya naramdaman niyang kinalimutan na siya ng Diyos. Isang araw, sa gitna ng matinding krisis sa pananalapi, siya ay desperado. Puputulin na ang kanyang singil sa kuryente at wala na siyang paraan para mabayaran ito. Nagkulong siya sa kanyang silid. Binuksan ng Biblia, hindi alam kung ano ang hahanapin. At napunta sa awit 128. Binasa niya ang mga salita. Sa pagpapagal ng iyong mga kamay ay kakain ka. Magiging maligaya ka at ikabubuti mo. At may nangyari sa loob niya. Hindi ito isang instant na himala. Ito ay isang pagbabago sa pananaw. Naunawaan niya na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ngunit kailangan niyang iayon ang kanyang buhay sa mga simulain ng Diyos. Nagsimulang gumawa ng kakaiba si Daniel. Nagpasiya siyang parangalan ng Diyos sa lahat ng bagay, kahit na maliit ang kinikita niya. Nagsimula siyang magtabi ng ilan para mag-ambag sa simbahan. Kahit na siya ay pagod, sinimulan niyang tratuhin ang bawat pasahero ng may pagmamahal at paggalang na para bang siya mismo ang naglilingkod kay Jesus. Tumigil siya sa pagrereklamo at nagsimulang magpasalamat sa kung ano ang mayroon siya. Nagsimula siyang maghanap ng karunungan, magplano ng kanyang pera ng mas mabuti, at manalangin bago ang bawat desisyon sa pananalapi. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa mga unang buwan walang nagbago sa labas, pero may nagbago sa loob niya.
Nagkaroon siya ng kapayapaan, nagkaroon siya ng pag-asa. At pagkatapos unti-unti, nagsimulang gumalaw ang mga bagay. Isang regular na pasahero ang nag-alok sa kanya ng pagkakataong magtrabaho sa isang pribadong kumpanya ng transportasyon. Doble ang sweldo. Makalipas ang ilang buwan, nakabili na siya ng sarili niyang sasakyan. Ngayon hindi lang driver si Daniel. Mayroon siyang maliit na fleet ng mga van at nagtatrabaho sa ibang mga pamilya. At palagi niyang sinasabi, nagsimula ang lahat noong naunawaan ko ang awit 128. Nang huminto ako sa pagsisikap, na umunlad ng mag-isa at nagsimulang mamuhay sa paraang itinuturo ng Diyos. Baka kamukha mo si Daniel, nagsusumikap ngunit walang nakikitang resulta. Nagdadasal pero parang walang nagbabago. Ang pagkakaiba ay nasa kung paano ka nabubuhay. Sa kung paano mo pinarangalan ng Diyos. Sa kung paano ka nagtatrabaho. Sa kung paano mo pinamamahalaan ang maliit na mayroon ka ngayon. Dahil hindi pinaparami ng Diyos ang hindi mo pinapahalagahan. Hindi niya ibinubuhos ang mga pagpapala sa mga namumuhay ng basta-basta. Pumunta sa mga komento ngayon at isulat, Panginoon, nais kong mamuhay ayon sa iyong mga paraan. Isa itong desisyon, isang deklarasyon, isang pangako sa pagitan mo at ng Diyos gawin mo. Ngayon ay pumunta tayo sa talagang mahalagang bahagi. Paano ito ilalapat sa iyong buhay? Dahil hindi sapat na alamin lamang ang awit 128. Kailangan mong ipamuhay ang mga prinsipyong inihahayag nito. Ang unang prinsipyo ay ang pagkatakot sa Panginoon. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Sa pagsasanay, ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi tungkol sa pagkatakot sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng paggalang. Ito ay tungkol sa pagkilala na Siya ang Panginoon ng iyong buhay. Ito ay tungkol sa pag-una sa Kanya sa lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa pagtatanong, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Bago gumawa ng mga desisyon, ito ay tungkol sa pamumuhay sa paraang nagpaparangal sa pangalan ng Diyos. At ito ay may kinalaman sa iyong pananalapi. Kapag nirerespeto mo ang Diyos, hindi mo dinadaya ang sinuman para makakuha ng pera. Hindi ka nagnanakaw, hindi ka nangungurakot, hindi ka nagsisinungaling. Nagtatrabaho ka ng may integridad, kahit na walang nanonood, dahil alam mong nakatingin ang Diyos. At alam mo na ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa mga gumagawa ng tama kahit na mahirap. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan Kabanata 20, versikulo 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman sa isa at hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Nangangahulugan ito na ang kaunlaran na nagmumula sa Diyos ay malinis, patas at napapanatiling. Ang pangalawang prinsipyo ay magtrabaho ng may kahusayan. Sinasabi ng awit, kakainin mo ang gawa ng iyong mga kamay. Pinahahalagahan ng Diyos ang trabaho. Hindi niya pinagpapala ang katamaran, ngunit pinararami niya ang pagsisikap ng mga taong gumagawa ng may dedikasyon. Kahit anuman ang iyong trabaho ngayon, gawin ito ng may kahusayan. Tratuhin ang iyong trabaho na parang ito ay isang ministeryo. Para kang nagtatrabaho para kay Jesus. Dahil kung tutuusin, ikaw ang sabi sa Kolosas Kabanata 3, versikulo 23, anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso, na parang gumagawa para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Kapag gumagawa ka ng ganito, nakikita ito ng Diyos. Pinararangalan niya ito. Binuksan niya ang mga pinto. Nagpo-promote siya. Siya ay dumami. Ang ikatlong prinsipyo ay maging isang mabuting katiwala. Ang pangangasiwa ay nangangahulugan ng pamamahala ng mabuti kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Hindi mahalaga kung ito ay maliit o marami ngayon. Ang mahalaga ay kung paano mo ito pinamamahalaan. Nagsabi si Jesus ng talinghaga tungkol sa mga talento, at ang alipin na tapat sa kaunti ay tumanggap ng higit pa. Ngunit ang naglustay sa kung ano ay nawala sa kanya ang lahat. Kaya ayusin mo ang iyong pananalapi. Gumawa ng isang simpleng plano. Isulat kung ano ang pumapasok at kung ano ang lumalabas. Itigil ang paggastos sa mga hindi kailangang bagay. Matutong mamuhay ng mas kaunti kaysa kinikita mo para may natitira ka pa. At kapag mayroon kang natitira, huwag mong itago ang lahat para sa iyong sarili. Maging mapagbigay, mag-ambag sa gawain ng Diyos, tulungan ng mga nangangailangan dahil ang pagkabukas palad ay nagbubukas ng mga bintana ng langit. Ang tatlong haliging ito, paggalang sa Diyos, mahusay na gawain at mabuting pangangasiwa
ay ang pundasyon ng isang buhay na pinagpala sa pananalapi ayon sa salita ng Diyos. Hindi ito komplikado, ngunit nangangailangan ito ng disiplina. Nangangailangan ito ng pananampalataya. Nangangailangan ito ng pagtitiwala sa Diyos, nang higit kaysa sa pagtitiwala mo sa iyong sariling pangunawa. At alam kong ang nilalamang ito ay umaantig sa iyong puso ngayon. Kaya may gusto akong itanong sa iyo. I-like ang video na ito. Ito ay hindi lamang isang pindutan. Ito ay isang paraan para sabihin mo, natanggap ko ang salitang ito at ilalapat ko ito sa aking buhay. At mag-subscribe sa channel dahil ito ay isang lugar kung saan ang mga paghahayag na tulad nito ay patuloy na inilalabas. Iunang kampana para hindi mo makaligtaan ng anumang mga aral na makapagpapabago sa iyong buhay. At ngayon, manatili ka sa akin dahil marami ka pang dapat malaman. May isang bagay na kailangan kong sabihin tungkol sa pagkabukas palad dahil isa ito sa pinakamakapangyarihang mga susi sa biblikal na kaunlaran. At hindi ito naiintindihan ng maraming tao. Iniisip nila na ang kasaganaan ay tungkol sa pag-iimbak. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang kasaganaan ay bilog. Ito ay tungkol sa pagtanggap upang magbigay. Ito ay tungkol sa pagpapala para makapagpala. Binabanggit sa awit 128 ang mabungang puno ng ubas at ang mga sanga ng olibo. Ito ay hindi lamang tula. Ito ay isang imahe ng kasaganaan na dumarami. Nagbubunga ang baging. Ang mga usbong ng oliba ay kumalat. Ito ay ang imahe ng isang pagpapala na hindi titigil sa iyo. Umaapaw ito. Umaabot ito sa iba. At iyan ay kung paano ito nilayon ng Diyos. Kapag bukas palad ka, pinapagana mo ang isang makapangyarihang espiritual na prinsipyo. Ang sabi sa Lucas Kabanata 11, versikulo 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay sa inyong kandungan. Ito ay isang pangako mula kay Jesus. Hindi ito teorya. Ito ang espiritual na batas ng paghahasik at pag-aani. Ngunit mag-ingat, ang pagkabukas palad ay hindi tungkol sa pagbibigay at pag-asa na tatanggap. Hindi ito tungkol sa pakikipagkasundo sa Diyos. Ito ay tungkol sa isang pusong nagtitiwala sa probisyon ng Diyos na hindi natatakot na ibahagi. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang lahat ng mayroon ka ay mula sa Diyos at na maaari niyang paramihin ito nang higit pa kapag ikaw ay tapat. May kilala akong mga taong nabubuhay na nakulong sa kakapusan dahil mahigpit nilang pinanghahawakan ang lahat. Natatakot silang magbigay. Natatakot silang mag-ambag. Natatakot silang tumulong. At ang kabalintunaan ay ang pag-iisip ng kakulangan na ito ay kung ano mismo ang nagpapanatili sa kanila na nakulong dahil ang Diyos ay hindi maaaring maglagay ng higit pa sa mga kamay ng mga hindi marunong magbahagi. Hinahanap niya ang mapagbigay na puso upang ibuhos ang mga biyayang umaapaw. Kaya tanungin ang iyong sarili, mapagbigay ba ako? Nag-aambag ba ako ng may kagalakan sa gawain ng Diyos? Tinutulungan ko ba ang mga nangangailangan? O iniisip ko lang ang sarili ko? Ito ay isang mahirap ngunit kinakailangang tanong. Dahil kung gusto mong makita ang kasaganaan na inilarawan sa awit 128 na mahayag sa iyong buhay, kailangan mong maging isang tao na hindi lamang tumatanggap, ngunit nagbibigay din. At hindi ako nagsasalita tungkol sa pagbibigay ng natitira. Pinag-uusapan ko ang pagbibigay ng sakripisyo, nagbibigay kahit na parang hindi mo kaya. Dahil doon nasusubok ang pananampalataya at doon kumilos ang Diyos. Isinalaysay ng Biblia ang kwento ng balo ng Sarepta na nagbigay ng kanyang huling pagkain kay Propeta Elias at hindi naubos ang harina at langis. Ibinigay niya ang maliit na mayroon siya at pinarami ito ng Diyos. Hindi ito magic. Ito ay pananampalataya at kapag nabubuhay ka sa pananampalataya, pinararangalan ng Diyos sa kung ano ang mayroon ka, pinararangalan ka niya. Siya ang nagbibigay. Siya ay dumami. Binubuksan niya ang mga pinto na hindi kayang isara ng sinuman. Kaya maging mapagbigay, huwag matakot magbigay. Dahil ang Diyos ay hindi nananatili sa utang. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na hindi napagtanto ng maraming tao, ang relasyon sa pagitan ng panloob na kapayapaan at kasaganaan. Dahil maaari kang magkaroon ng maraming pera at hindi magkaroon ng kapayapaan. At ang buhay na walang kapayapaan ay isang walang laman na buhay. Ngunit ang awit 128 ay nagtatapos sa isang magandang salita. Kapayapaan sa Israel. Kapayapaan. Yan ang tunay na kayamanan. Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay hindi katulad ng anumang iniaalok ng mundo. Sabi ng mundo,
magkaroon ng mas maraming pera at magkakaroon ka ng kapayapaan. Ngunit ang katotohanan ay maraming mayayamang tao ang nabubuhay sa paghihirap. Nabubuhay sila sa takot na mawala kung ano ang mayroon sila. Nabubuhay sila ng balisa, stress at walang laman. Dahil ang pera kung walang Diyos ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Ang pera na walang layunin ay hindi nasisiyahan. Ngunit kapag namumuhay ka sa paraang itinuro ng Diyos, nang may pagpipitagan, may integridad, may bukas palad. Mayroon kang isang bagay na hindi mabibili ng halaga ng pera, kapayapaan sa iyong puso. Nakatulog ka ng mahimbing dahil alam mong may kontrol ang Diyos. Hindi ka nabubuhay sa pagkabalisa dahil nagtitiwala kang ibibigay niya. Hindi ka nabubuhay sa takot sa hinaharap dahil alam mong nasa kamay ng Diyos ang hinaharap. At ang kapayapaang ito ay umaakit ng mga pagpapala. Dahil kapag payapa ka, nakakagawa ka ng mas mahusay na mga desisyon. Mas mahusay kang magtrabaho. Mas nakaka-relate ka. Nakikita mo ang mga pagkakataong hindi mo nakita noon. Mga blind sa pagkabalisa, ngunit ang kapayapaan ay nagbubukas ng ating mga mata at ginagabayan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi sa Filipos, Kabanata 4, versikulo 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito ay makapangyarihan kapag ibinigay mo ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Kapag nananalangin ka sa halip na mawalan ng pag-asa, dumarating ang kapayapaan. At kasama ng kapayapaan ang kaliwanagan at kasama ng kalinawan ang probisyon. Kaya tumigil ka na, huminga ng malalim, at sabihin kasama ko, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng pinansiyal kong alalahanin. Nagtitiwala ako sa iyo. At pagkatapos ay pumunta sa mga komento at isulat, mayroon akong kapayapaan dahil ang Diyos ay nagmamalasakit sa akin. Ipahayag ito, sapagkat kapag ipinahayag mo ito, nang may pananampalataya, ikaw ay nanghuhula sa iyong sariling buhay. Inihanay mo ang iyong puso sa katotohanan ng Diyos. At gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kasama mo ang Diyos. At may plano siyang isulong ka. Isang planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Sinasabi ng Jeremias, Kabanata 29, versikulo 11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Nais ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, at tutuparin niya ang kanyang layunin sa iyong buhay. Kaya manatiling matatag, patuloy na magtiwala, patuloy na lumakad sa mga daan ng Diyos. Dahil ang pagpapala ay dumarating, makikita mo. May isang huling bagay na kailangan kong ituro sa iyo bago tayo matapos, at iyon ay tungkol sa pasensya. Dahil alam kong gusto mong makakita ng mabilis na pagbabago. Gusto mong gumanda ang mga bagay ngayon, ngunit gumagawa ang Diyos sa kanyang panahon at perpekto ang timing ng Diyos. Ang awit 128 ay nagsasalita tungkol sa pagkakita ng kasaganaan sa bawat araw ng iyong buhay. Ito ay hindi isang magdamag na pagsabog ng kayamanan. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagbuo. Ito ay napapanatiling paglago. Ito ay isang pagpapala na dumarami sa paglipas ng panahon. At nangangailangan iyon ng pasensya, nangangailangan ito ng tiyaga, kinakailangan nitong patuloy kang gawin ang tamang bagay kahit na hindi pa lumalabas ang mga resulta. Sinasabi sa Galatia, Kabanata 6, versikulo 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Sa takdang panahon, hindi sa iyong oras, sa panahon ng Diyos. At habang naghihintay ka, ipagpatuloy mo ang pagtatanim. Patuloy na magtrabaho ng may kahusayan. Panatilihin ang pagiging mapagbigay. Patuloy na parangalan ang Diyos. Dahil sa bawat araw na namumuhay ka sa pagsunod ay isang binhing itinatanim at darating ang pag-aani. Nakita ko ang napakaraming tao na sumusuko sa kalagitnaan. Nagsisimula sila ng maayos. Nag-commit sila. Ngunit kapag ang mga resulta ay hindi dumating, nang mabilis sila ay sumusuko at pagkatapos ay nawala ang ani na nasa daan na. Huwag kang ganyan. Maging isang taong matiyaga
kung sino ang nagtitiwala, sino ang mananatiling matatag, kahit na mahirap at habang naghihintay ka ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka na. Dahil ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan para sa higit pang mga pagpapala. Kapag namumuhay ka ng may pasasalamat, pinararangalan mo ang Diyos. At pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. Kaya araw-araw, bago ka matulog, gumawa ng mental list ng hindi bababa sa 3 bagay na pinasasalamatan mo. Masinari ka ito ay kamalit. Maaring ito ay simple, pero magpasalamat ka dahil ang pasasalamat ay nagbabago ng lahat. At may isa pang bagay, huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paglalakbay. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang timing. Kakaiba ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Kaya itigil ang pagtingin sa paligid at bantayan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 4, versikulo 25, hayaan ang iyong mga mata ay tumingin ng tuwid sa harap at ang iyong mga talukap ay tumingin ng tuwid sa harap mo. Manatiling nakatutok, patuloy na gumalaw, patuloy na magtiwala. At kung ang salitang ito ay sumasalamin sa iyo, gusto kong hilingin sa iyo na ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito dahil hindi ka nagkataon at baka kailangan ding matanggap ng isang taong kilala mo ang paghahayag na ito. Marahil ito ay isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang tao mula sa iyong simbahan. Ibahagi ito ngayon dahil ang salitang ito ay masyadong makapangyarihan upang panatilihin sa iyong sarili. At ngayon dumating ang pinakamahalagang sandali ng video na ito. Manatili sa akin hanggang sa wakas dahil magsasabi ako ng isang malakas na panalangin para sa iyo. At kailangan mo ang panalangin ito. Karapat-dapat ka sa panalangin ito. Bago ako manalangin para sa iyo, nais kong palakasin ng isang bagay na tumatakbo sa buong pagtuturong ito. Ang Diyos ay tapat. Hindi siya nabigo. Hindi siya nagpapabaya. At siya ay nakatuon sa mga nagmamahal sa Kanya at lumalakad sa Kanyang mga daan. Ang awit 128 ay hindi isang walang laman na pangako. Ito ay isang katotohanan para sa mga namumuhay ayon sa mga simulain ng Diyos. At maaari kang maging isa sa mga taong iyon. Maaari kang maging isang taong nakakaranas ng kapuspusan ng pagpapala ng Diyos. Ngunit ito ay nagsisimula sa isang desisyon, ang desisyon na mamuhay ng iba, upang parangalan ng Diyos sa lahat ng bagay, ang magtiwala sa Kanya higit sa lahat ng pagkakataon. Alam kong nahihirapan ka ngayon, baka kapos ka sa pera, baka baon ka sa utang. Marahil ay hindi mo alam kung paano ka magbabayad ng mga bayarin sa susunod na buwan. Ngunit nais kong malaman mo na alam ng Diyos ang lahat ng ito at may plano siya. Isang plano para maalis ka sa sitwasyong ito. Isang plano upang ikaw ay paunlarin. Pero kailangan mong magtiwala, kailangan mong sumunod, kailangan mong lumakad sa Kanyang mga daan. At gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay na sinasabi sa Mateo Kabanata 6, versikulo 33. Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Lahat ng mga bagay na ito, ang pagkain, ang damit, ang probisyon, lahat. Nangangako ang Diyos na kapag hinanap mo muna siya, siya na ang bahala sa lahat. At tinutupad niya ang Kanyang ipinangako. Kaya ngayon, gumawa ng isang pagpipilian. Piliin mong magtiwala, piliing sumunod, piliing mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At panoorin kung ano ang Kanyang gagawin sa iyong buhay. Dahil siya ay makapangyarihan, siya ay tapat, at mahal ka niya ng higit pa sa inaakala mo. At kung naabot mo na ito, alam kong naantig ang iyong puso ng mensaheng ito, kaya may isa pa akong gustong itanong sa iyo. Bukod sa pagbabahagi ng video na ito, gusto kong i-like mo ito at i-on ang notification bell dahil bihira ang content na ganito at hindi mo mapapalampas ang mga susunod na paghahayag na dadalhin ng Diyos sa pamamagitan ng channel na ito. Ito ay isang lugar kung saan makakahanap ka ng solid, word-based na pagtuturo na tunay na nagbabago ng buhay. At ngayon, sama-sama tayong manalangin. Nais kong ipikit mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso, at ulitin ang panalangin ito kasama ko sa iyong puso. Nakikinig ang Diyos at sasagot siya. Mapagmahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ngayon na may bukas na puso. Kinikilala ko na ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang aking tagapagbigay. Ikaw ang aking kabuhayan.
at gusto kong mamuhay ayon sa iyong mga paraan. Panginoon, humihingi ako ng iyong kapatawaran sa mga panahong sinubukan kong gawin ang mga bagay na mag-isa nang hindi humihingi ng iyong patnubay. Patawad sa mga panahong pinagdudahan ko ang iyong probisyon. Patawad sa mga panahong hindi ako naging mapagbigay gaya ng nararapat. Ngayon ay gumagawa ako ng pangako sa iyo, Panginoon. Pararangalan kita ng aking trabaho, aking pananalapi at aking buhay. Magtitiwala ako sa iyo kahit na tila imposible ang mga pangyayari. Magiging tapat ako sa maliliit na bagay. Batid na bibigyan mo ako ng higit pa. Ako ay magiging bukas palad. Batid na ikaw ang Diyos na nagpaparami ng binhi ng manghahasik. Panginoon, hinihiling ko na pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay. Nawa ang bawat pagsusumikap ko ay paramihin mo. Maaring magbukas ang mga pinto. Maaring lumitaw ang mga pagkakataon. Naway mahayag ang iyong supernatural na probisyon sa aking buhay. At naway maging instrumento ako ng pagpapala sa iba. Naway mag-apaw ang kasaganaang ibinibigay mo sa akin sa mga nakapaligid sa akin. Ipinapahayag ko na ako ay anak ng Diyos, na ako ay pinagpala, na ako ay maunlad, hindi sa merito, kundi sa biyaya at katapatan ng aking Diyos. At lahat ng ito ay tinatanggap ko ng may pasasalamat at pagpapakumbaba. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Kung dinasal mo ang panalangin ito ng may pananampalataya, may nagbago na sa espiritual na mundo. Narinig ng Diyos at siya ay kikilos. Patuloy na magtiwala, patuloy na sumunod, patuloy na lumakad sa kanyang mga daan. Amen. Kung dinasal mo ang panalangin ito ng may pananampalataya, may nagbago na sa espiritual na mundo. Narinig ng Diyos at siya ay kikilos. Patuloy na magtiwala, patuloy na sumunod, patuloy na lumakad sa kanyang mga daan. Itong salitang natanggap mo ngayon ay hindi karaniwan. Ito ay malalim. Ito ay transformative. At alam kong iba ka na. Alam kong may na-activate sa loob mo. At ngayon ay oras na para sa iyo na lumakad sa bagong katotohanan na ito. Hindi bilang isang taong naghihintay sa pagdating ng pagpapala, ngunit bilang isang taong alam na ito ay patungo na. Ipinahayag sa iyo ngayon ng awit 128 na ang kaunlaran ng Diyos ay hindi aksidente, hindi ito swerte. Ito ang kinahinatnan ng isang buhay na nakaayon sa mga banal na prinsipyo at nasa iyo ang lahat ng kailangan mo para mabuhay sa buhay na ito. Nasa iyo ang salita, nasa iyo ang banal na espiritu, nagagabay sa iyo. May pangako ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya iangat mo ang iyong ulo, itwid ang iyong mga balikat at lumakad ng may kumpiyansa ng isang taong nakakaalam na naglilingkod sila sa isang tapat na Diyos. Isang Diyos na nagbibigay, isang Diyos na nagpaparami, isang Diyos na nagbabago ng mga kwento. At ang iyong kwento ay muling isinusulat ngayon. Simula ngayon, mag-iiba na ang mga pangyayari dahil nagpasya kang mamuhay ng iba. At gusto kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Mayroong isang komunidad ng mga tao na naghahanap sa Diyos, na gustong umunlad sa tamang paraan, na gustong parangalan ang Panginoon sa kanilang buhay. At ang channel na ito ay bahagi ng komunidad na yun. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Mag-iwan ng like dahil ipinapakita nito na pinahahalagahan mo ang content na ito. At i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang anumang paghahayag na ibibigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng channel na ito. Dahil ang natanggap mo ngayon ay simula pa lamang. Marami pa ang gustong ihayag sa iyo ng Diyos. Marami pang karunungan na nakatago sa kasulatan na maaaring ganap na baguhin ang iyong buhay. At narito ako para tulungan kang matuklasan ang mga katotohanan ito, para turuan ka, para maglakad sa tabi mo. And speaking of which, nakita mo na ba ang video na lumalabas sa iyong screen ngayon? Ang susunod na piraso ng nilalaman ay magdadala sa iyo ng mas malalim. Ito ay magpapakita sa iyo ng isang bagay na kakaunti lamang sa mga Kristiyano ang nauunawaan, ngunit iyon ay maaaring ganap na magbago sa iyong pananaw sa paglalaan ng Diyos. Huwag ipagpaliban. I-click ngayon dahil kapag nagsasalita ang Diyos, hindi mo maaaring palagpasin ang pagkakataong makinig. Inihahanda ka niya para sa isang malaking bagay. Dinadala ka niya sa isang bagong antas. Ang susunod na video na ito ay bahagi ng prosesong iyon. Kaya i-click ngayon. Ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Patuloy na maghanap.
dahil ang mga naghahanap nakakahanap, as ang mga nagtitiyaga nakakamit. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, naway ingatan ng kapayapaan ng Diyos ang iyong puso at isipan. Naway mahayag ang biblikal na kaunlaran sa bawat lugar ng iyong buhay. At naway maging buhay kang patotoo ng kapangyarihan ng Diyos. See you sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos. Shalom!